natin ngayon? Adventure. Well, sa adventure namin ngayon, masasabi ko lang bulilyaso. Ang laking katangahan ng director namin na siyang kumukuha ng video sa akin ngayon. Nasa harapan ko siya ngayon. Walang kwenta. Ano masasabi mo? Wala, mahirap mag-interview eh. Tama yun, palpak yung director namin, walang kwenta. Mr. Ernest, ano masasabi mo? Palpak na. Mamaya may text tayo. Ano masasabi mo? Wala, yung director kasi namin eh. Yung producer, nainis yung producer sa director eh. Yun lang yun eh. Ikaw, ano masasabi mo? Sa araw ng kaarawan ni Andres Bonifacio at pagkatapos pa lamang ng kudeta sa Makati, kami ay nandirito sa inyo upang ipakita ang buhay eroplano. So, ano nga ba ang buhay eroplano? Nagpasya kami na magpadala ng kagrupo namin sa Cebu upang maranasan at personal na makuhaan ng amateur video ang pag-take off at pag-landing ng mga eroplano. Bigla ang balita na paghalaman namin ngayon na si Dave pala ay nasa Cebu na ngayon. Dave, are you there? Pasok! Yes, Robert. Tamang-tamang balita. Nandito nga ako sa loob ng eroplano. Tignan nyo naman yung kuha ko. Paalis na ang eroplano sinasakyan ko, pabalik ng Maynila. Tignan nyo naman puti kung anong pakiramdam at kung anong nakikita kapag nasa loob na. Oh my gosh, sumasakit na po ang tenga ko. Ito na po siguro ang kagagawan ng tinatawag nilang aerotitus. Kumuha kami ng mga video ng may eroplano dito para maparinig sa inyo ang makina ng eroplanong ito at ang lakas na maririnig natin. Minsan nga, tinatawag nating subsonic ito. Ito na, malapit na. Pakinggan nyo. Oh, lapit nyo na mga tenga nyo. Dito na kami ngayon sa Maynila. Papalapag na kami sa Naiya at masakit pa rin ang tenga ko dahil sa aerotitus. Magandang hapon po, kasama po natin si Kuya Francis Passion para malaman natin kung nakaka-apekto nga ba sa pandinig ng mga tao malapit dito sa airport ang tunog ng eroplano. Kuya, paano po kayo na-apekto ng tunog ng mga eroplano dito? Pag unang-una yan, ma-apekto talagang masakit ang tenga. Parang gano'n, pag nasasanay ka na, medyo nawawala. Sa tagal nyo po ba na pagtira dito malapit sa airport, naramdaman nyo po ba na parang naka-apekto sa pandinig nyo yung tunog ng eroplano? Hindi naman dahil nawawalan lang naman yun eh. Kasi kumisan eh nasasanay na rin, kaya nawawala yung Pero po nung una parang hindi po kayo komportable sa tunog nyo na rin nung tumira kayo dito. Sige po, narinig niyo po ang payag ni Kuya Francis Passion. Maraming salamat po.
Sound is made of molecules of air that move. They push together and gather together to form sound waves. Sound waves travel at the speed at about 750 miles per hour at sea level. When a plane travels the speed of sound, the air waves gather together and compress the air in front of the plane to keep it from moving forward. This compression causes a shock wave to form in front of the plane. In order to travel faster than the speed of sound, the plane needs to be able to break through the shock wave. When the airplane moves through the waves, it makes the sound waves spread out, and this creates a loud noise, or we commonly known as sonic boom. Sonic boom is caused by a sudden change in the air pressure. When the plane travels faster than the sound, it is traveling at supersonic speed. A plane traveling at the speed of sound is traveling at Mach 1, or about 760 miles per hour. Mach 2 is twice the speed of sound. Here's the description of the plane who can fly. General elevation. General elevation can fly 100 to 350 miles per hour. This is a plane that was first made. Subsonic. Subsonic are these passenger plane and can fly 350 to 750 miles per hour. Supersonic are those fighter planes. With one exception, there's a passenger plane that can fly supersonic, and this is the Concorde. The supersonic planes can fly 760 to 3,500 miles per hour. And lastly, hypersonic. Hypersonic are these space shuttle. These can fly 3,500 to 7,000 miles per hour. Before I discuss anything else, let's go back to the basic. The forces involving an airplane. The weight, the normal force, the thrust, and of course the drag. Our main concern is the drag, so let me discuss to you the drag. Kapag ang aeroplano nakaranas ng mas malakas na drag kaysa sa kakayahan ng makina na nagpapalipad dito, pwede ito mawalan ng control and eventually mabagsak sa lupa. Paano nga bumagsak ang aeroplano sa lupa? Ganito, ipapakita ko sa inyo. Pero joke lang, kasi mahal to. Pero kung kapag nanonood kayo ng mga aeroplano bumabagsak, syempre makikita nyo yun. Ganito ang nararanasan ng mga tao kapag nakakarinig ng sonic boom.